lahat. Tayo man ay nandito sa Pilipinas, nandyan po tayo sa Italy, United Arab Emirates, nasaan man po tayo, magkakaiba man po tayo ng time zone, salamat sa opportunity once again na ibinigay sa atin ng Panginoon to be together virtually para sa pagpapatuloy na ating mga pag-aaral. Today is the third Tuesday ng ating klase. Isa sa house rules na binabanggit ko ay kapag ang isang estudyante ay nagkaroon na siya ng 3 absences, siya po ay ma-delete ng kanyang pangalan sa GC. Pero nagbigay po ako ng salita. Dahil po sa first Tuesday natin noon ay nagkaroon tayo ng mga problema kung paano pumasok, paano mag-join sa link, nagkaroon ng mga adjustment kasi mula sa Zoom napunta tayo sa Microsoft Teams. So sabi ko, yung kahit yung mga hindi nakapasok ay i-excuse po natin sila. Hindi sila mamamarkahan ng absent noong first Tuesday. Pero kung sino man po yung hindi nakapasok last Tuesday, yun po ay considered na absent. At kung meron na naman pong hindi makapasok ngayon, considered na po na absent. At kung sakali sa dalawang sunod na Tuesday ay hindi sila nakapasok for some problem, lalabas po na dalawa ng absent po nila. Kung sa next Tuesday ay absent pa rin po sila, 3 na, yun na po, matatanggal na po ang kanilang mga pangalan sa GC at hindi na po sila makakatanggap po ng notification na nandyan na po ang link na gagamitin. Another thing, kung kayo man po sa isang cellphone ay mayroon kayong kasama, please po i-notify nyo po si Pastora Jack para po sa ating attendance monitoring. Kung kayo po'y magkakasama sa isang cellphone at mayroon kayong malaking TV screen sa inyong lugar at mayroon kayong naka-Wi-Fi, naka-Bluetooth na mga speakers ninyo at magkakasama kayo, maaaring 5, 7 kayo na magkakasama, please po, pwede nyong i-chat si Pastora Jack para alam niya na kayo po ay present, alam niya na kasama kayo po sa klase. So yun po yung dalawa ko pong sasabihin po for the day. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy. Ang natapos na po natin kung papaano natin ma-revive ang ating spiritual passion sa buhay, spiritual passion sa paglilingkod. Ito po yung pinag-uusapan po natin. Napasimulan po natin noong nakaraang Tuesday at salamat sa Panginoon, tatapusin po natin for today. Sa umpisa ng klase natin last Tuesday ay meron tayong ginawa na sinagutan po natin as a short survey para malaman natin kumusta ang ating spiritual passion. Ito ba ay nasa maayos na kalagayan o nasa dangerous side na unti-unti na erode ang ating passion sa Panginoon. Nasabi ko sa inyo base sa research na kung 3 ang inyong sagot na it applies to you out of 10, 3 dong sagot ninyo ay apply sa inyo sa lumalabas po na you are now beginning to slide from your spiritual passion. Ibig sabihin, unti-unti po kayong manlalamig. Kaya ang tanong, papaano marirevive yung ating spiritual passion? Natapos na po natin yung 3 na tanong at kayo po ang makakasagot sa inyong sarili kung talaga bang ginagawa ninyo yung mga yun o hindi. Para makabalik kayo sa spiritual passion ninyo, kinakailangan be honest dito sa mga statements na ito, dito sa mga questions na ito, dito sa mga pointers na ito, para unti-unting babalik ang ating sigla, unti-unting babalik ang ating init sa paglilingkod, init sa ating pagtupad sa panawagan ng Panginoon, init sa ating mga ministry assignments. Tandaan po natin, ng bawat isa sa atin po ay may kanya-kanya tayong calling. At yung calling mo at ang calling ko, walang pwedeng pumalit.
Walang pupwede na umangkin. Ikaw lang yun. Simply because lahat po tayo were created uniquely in the eyes of God. Wala akong katulad. Kung meron man halimbawa ang 3 billion na tao sa buong mundo, wala akong katulad. Ako lang yung nag-iisa na Vic. Wala akong katulad. At i-fast forward natin, kung ako man ay kukunin na ng ating Panginoon at mamamatay na ako, walang papalit sa akin sapagkat unique ako. At ikaw at yung bawat kaklase natin dito, unique ang bawat isa sa atin. Kung kaya nga yung purpose ni Lord sa buhay mo, ikaw lang ang dapat na mag-accomplish, ikaw lang dapat ang mag-iingat, ikaw lang dapat ang mag-aalaga, ikaw lang dapat ang nakakaalam kung iyo bang tinutupad ang calling ng Panginoon sa iyo. Ikaw lang, walang pwedeng pumalit. Kahit namamatay ka na, walang pwedeng pumalit para sa iyo. Pero dapat din nating tatandaan yung sinasabing calling at saka ministry. Sometimes, nagkakaroon tayo ng confusion, ano ba ang calling, ano ba ang ministry? Ano ba yung panawagan, yun, calling, at ano ba yung ministry, yung paglilingkod. Alright. Tatandaan ninyo, ang dapat na maunang dumarating ay yung calling. Ang kasunod niyan ay yung ministry. Yung calling ay ito yung madidiscover mo na dahilan kung bakit ka nilikha ng ating Panginoon. Bakit ka nandito sa mundo? Bakit nabubuhay ka sa mundo? Sagutin mo ang dahilan kung bakit nabubuhay ka sa mundo. Sagutin mo anong dahilan kung bakit nandito ka. At kapag nasagot mo na maliwanag, nasagot mo na talagang buong puso, buong talino, ang tawag dyan ay calling. Yan yung calling mo. Yung alam mong dahilan kung bakit ka nabubuhay, yan yung purpose o yan yung calling sa iyo ng Panginoon. At kapag na-discover mo na matalinong matalino, pagbutihin mo yung calling na yan. Ayusin mo yung calling na yan. Pagyamanin mo ang calling na yan. At dapat makikita na dahan-dahan natutupad ang calling, dahan-dahan umaangat ka sa calling mo sapagkat pinagaganda mo ang iyong calling. Now, kapag maliwanag sa atin yung calling, ang sunod na tanong, saan ko ba tutuparin itong calling na ito? For example, ang iyong naunawaan na calling mo ay pastor. Kunwari, pastor. Yan ang calling mo. Yun yung dahilan kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Jeric, mayroong nagsasabi, pa-accept ako. Please check ninyo yung mga ano kasi mukha yatang may mga gustong pumasok pa kanina. Of course, they are waiting na ano sila. Alright, tuloy lang tayo. So, for example, na-discover mo na ang calling sa iyo ay magpastor. Yan ang calling mo. Yun yung panawagan ng Diyos sa iyo. Yun yung panukala ng Diyos sa iyo, maging pastor. Calling. Ang tanong, saan mo isasakatuparan yung pagpapastor mo? Okay? Saan ka magpapastor? Magpapastor ka ba sa isang probinsya sa Luzon? O isang probinsya sa Visayas? O isang probinsya sa Mindanao? Dito ka ba sa Pilipinas magpastor? O sa Hong Kong? Sa Singapore? Sa Japan? Sa Taiwan? Korea? Saan ka ba magpapastor? Saan mo isasakatuparan yung calling mo bilang isang pastor? Ang tawag doon ay ministry. Ang tawag doon ay ministry. Excuse po. Excuse po, paki-mute po ninyo ang inyong microphones. Please lang po. Thank you. Excuse po, paki-mute po ninyo ang inyong cellphone po. Thank you. Nasaan na po tayo?
Ang calling mo, pastor, saan mo tutuparin yung pagpapastor? Ang tawag doon ay ministry. Saan ka magmi-ministry? Saan mo tutuparin yung pagpapastor mo? O eto, magpapastor ka ba sa Romblon? Magpapastor ka ba sa Tawi-Tawi? Ang tawag na doon ay ministry. Doon mo isa sa katuparan ang calling mo. Balik na tayo sa ating pag-aaral. May calling, kabisado na ninyo ang calling ninyo. Sa gitna ng inyong ministry, sa gitna ng pagtupad ninyo sa inyong ministry, ang tanong, kayo ba'y umiinit sa paglilingkod? O kayo ba ay dahan-dahan na lumalamig sa paglilingkod? Unti-unti bang nababawasan ang ministry mo, yung mga dapat na gawin mo? O lalong nadadagdagan yung dapat gagawin mo? Ito po ay napakahalagang mga tanong na sinasagot po natin para makita natin kung yung bang spiritual passion natin sa paglilingkod ay nariyan ba na lalong umiinit, lalong tumitibay, lalong pinagyayaman, o dili kaya ay unti-unting nanlalamig, unti-unti natin na-i-slide, unti-unting nagkakaroon ng erosion sa ating spiritual passion. Lagi kong sinasabi po na kahit ganito ang aking kalagayan, sinisikap ko na talagang pagyamanin ang aking calling. Sinisikap ko na habang may lakas at buhay ako, ay inaayos ko ang aking calling, at dahil sa maliwanag sa aking calling, kung kaya nga pinagyayaman ko yung ministry assignment ko na ibinigay ng ating Panginoon. Pinagbubuti ko ang aking ministry assignment. Inaalagaan ko ang ministry assignment ko. Kanina, bago kami umuwi, ay dumaan kami sa isang bangko. Dumaan kami sa bangko. At dahil po doon sa bangko na yun ay kaibigan na namin po yung branch manager. Tanong ko doon sa gwardiya, nandyan po ba si manager? Nandun po, sir. Sabi, nandun po, sir. May kausap lang po. Sir, kapag wala na kausap, pwede niyo pong pasukin. So, nung siguro nakita niyang wala nang kausap yung branch manager, sir, wala nang kausap si ma'am. Di pumunta ako doon. Si pastor ay lumabas dahil may kausap sa phone. Punta na ako doon. Palapit pa lang po ako doon kasi po puro salamin. Palapit pa lang po ako doon sa table niya na noon pa lang po ako sa labas ng salamin. Pero bukas yung pintuan ng salamin din. Tumayo na siya kagad. Ay, Bishop! Magandang hapon po. Sabi niya, long time no see po. Sabi niya, tumayo siya. Tapos, kinamayan niya ako. Eto po, manager. Upo po, sabi sa akin. Eh di, umupo po ako. Kumusta po? Kumusta kalusugan nyo? Sabi niya, parang tumataba po kayo. Sabi ko, yan po, manager, ang ipinagpapasalamat ko. Sabi ko, pinagpapasalamat ko. Kukwentuhan kami, kumusta po ang dialysis ninyo? And so on and so forth. Hanggang sa sinabi niya, nasaan po si ate? Sabi niya kay pastora. Sabi ko, manager, lumabas kanina, nakita ko dahil may kausap. Tapos lumabas kami sa room niya. Tapos nandun si pastora doon sa Tapos nakita kami ni pastora, nagkaway siya. Tapos, ay po, sabi po naman sa kanya, lumapit si pastora. Tapos po nung nagkukwentuhan kami noong si pastora nang tinawag po doon dahil sabi ni manager, wag na pumila si ate, sabi niya. So, inanuna ng security guard na siya yung sumunod na hindi na siya pumila. Kukwentuhan kami. Ang tanong ng branch manager, Bishop, nakagaganap pa kayo ng inyong mga tungkulin sa church? Sabi ko, manager, kung ano yung kaya lang ng katawan ko, sinisikap ko na gagawin. Katulad halimbawa, sabi ko, kahit papaano nakakapag-travel po ako sa malalapit na lugar. Pero kung sa malayo na probinsya, may kondisyon ako na sinasabi doon sa mga nag-iimbita sa akin. Kinakailangan ay merong dialysis center na malapit doon sa pupuntahan ko na probinsya. At ang sabi ko doon sa manager, like for example, noong November last year,
Sabi ko, umuwi kami sa Ilocos Norte dahil nag-anak kami ni Pastora ng kasal. At sabi ko, meron dialysis center doon sa Mariano Marcos Hospital. Kaya tinanggap ko yung pagnininang ni Pastora. Pumunta kami, noong April pumunta kami sa Cagayan. Tinanong ko kung merong dialysis center doon at meron. Kaya tinanggap ko yung paanyayan nila na pumasyal doon sa Cagayan. Sabi ko sa manager, yun yung kondisyon kapag medyo malayo na probinsya ang invitation sa akin. Pero madalas yung invitation ko sa malalayong na probinsya, balikan lamang po kami o 2 araw lang, so hindi affected yung aking pagdadialysis. At yung sinabi ko, kaya ko yung malilit na bagay. Sa katunayan, mamayang 2:00, sabi ko, meron akong pagtuturo online. Tapos natuwa ako, Bishop, baka po pwede akong sumama. Sabi, pwede akong sumama. Eh di sabi ko naman, hindi na po pwede dahil pangatlong meetings na po namin. Next time po, isama nyo naman po ako. Sabi niya, yung manager, branch manager. Sabi ko, ayan nyo po, total 2 months po ang palaging subject ko. So, natutuwa po ako. Ang ibig kong sabihin, na yung calling ko, aware ako na itong calling ko bilang isang ministro, bilang isang obispo, at yung aking mga ministry assignments, sinisikap kong gagawin. At isa sa ministry assignment ko, bilang isang teacher, ito nandito tayo. Every Tuesday, gumaganap ako. Sinisikap kong mag-research ako. Sinisikap kong mag-aral ako. Nagre-research para sa ganun po ay meron akong ibigay sa inyo. Kumbaga sa salitang pagkain, pinapakain ko ang aking sarili para sa ganun po malakas ako, para sa ganun po makaganap ako sa aking mga tungkulin. At sabi ko dun sa branch manager kanina, alam niyo po Bishop, meron akong kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. Ngayon po'y nagpapaston na rin siya. At ang sabi niya sa akin, mahirap pala magpastor. At pero alam mo napansin ko, lalo siyang tumalino. Sabi niya, lalo siyang tumalino. Dahil yung pala, meron silang kliyente doon sa bangko na yon na nagdeposito ng 800 million pesos. Nagdeposito ng 800 million pesos at yun daw nagdeposito. Ang sabi daw niya, nangangailangan ako na pagkakatiwalaan ko. Sabi daw niya, nangangailangan ko na pagkatiwalaan ko dito sa deposit ko na 800 million. Kaya po yung isang empleyado na yon ay nakilala nila na siya'y Christian, nagtiwala yung depositor, ipinasok niya 800 million at ngayon po ay nagpapastor na siya. O purihin ang ating Panginoon, pinagbubuti ang kanyang buhay na isang banker at the same time siya na ngayon ay pastor. Mga kapatid, dalangin ko ng bawat isa sa inyo dito, pagbutihin nyo ang inyong calling. Pagbutihin ninyo ang inyong ministry assignment. Lagi nyong i-evaluate, i-assess, kumusta ang spiritual passion ninyo? Umaangat ba? Umiinit ba? O lalong lumalamig? O baka po yung for the sake lang na ginagawa natin ang ating mga calling at ministeryo, pero sa totoo po, wala na yung sigla sa puso. Wala na yung pagmamahal. Wala na yung init dito sa ating mga puso. Kung kaya nga, kumbaga, routine na lang. Magising ka, visitation, magising ka, evangelism, pero routine na lang. Wala na yung sigla, wala na yung pagmamahal, wala na yung sigasig, wala na yung excitement sa paglilingkod sa ating Panginoon. At lagi kong sinasabi sa inyo, sa kabila ng ganito ang aking buhay, nananatili yung aking excitement sa paglilingkod sa Panginoon, nananatili yung pagmamahal ko sa gawain ng Panginoon, nananatili ang pagmamahal ko sa aming organisasyon na aking kinabibilangan. Sinisikap ko na maging pagpapala ako sa mga pastors namin, pagpapala ako sa mga licensed ministers namin, pagpapala sa mga churches namin na kahit na itong aking katawan ay moody dahil ito pong kalagayan ng isang dialysis patient. Pero lagi kong pinapaubaya sa Panginoon, Lord, ingatan mo ako. Lord, palakasin mo ako. Lord, gabayan mo ako. Lord, eto, Panginoon ang buhay ko. Yan ang aking ginagawa. Bakit? I want na mapaglingkuran ko ang tumawag sa akin. Nais kong maibigay ang best sa tumawag sa akin. Nais kong ibigay ang pinakamainam na tumawag sa akin, ang aking manlilikha, ang aking manggagamot, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na nagbibigay sa lahat ng aking at sa aming mga pangangailangan.
I want to give the best. At walang the best na may bibigay ko, kundi ang aking buhay. Kalakip na ang aking buhay, ang aking calling. Kalakip sa aking buhay, ang aking ministry. Kaya ko binibigyan ng diin ng mga ito, mga kapatid. Dahil sa pagnanais ko na maging mainit kayo, maging talagang on fire kayo sa gawain ng ating Panginoon. Ikaw man ay worship leader, ikaw man ay member ng music ministry, ikaw man ay deacon, ikaw man ay elder, ikaw man ay worship leader, ano man po ang ating mga ministries. Oh, it is my prayer that your calling is very clear sa inyo at ang ministry assignment ninyo ay pinagyayaman, pinagbubuti ninyo. Yung spiritual passion ninyo ay inyong inaalagaan. Ang spiritual passion ninyo ay yung pinagyayaman. Ang spiritual passion ninyo ay hindi nyo pinababayaan na manlamig kayo. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, kung umihina man yung boses ko, may pumapasok po na call dito po. Ayoko lang patayin. Baka sabihin niya na hindi ko siya pinapansin. Hinayaan ko na lang po na hanggang sa magsawa na lang siya ng kariring sa cellphone ko. Kasi minsan ang alam ko, pag may mga tumatawag, nakaka-apekto din po sa volume ng ating mga maririnig sa kabilang party. Ang tagal. Hanggang ngayon, nandito pa. Nagri-ring pa. Narinig ko nagri-ring. But in anyway, yan po yung dapat nating makita sa ating mga buhay. Kaya po, alagaan natin ang ating buhay pananampalataya. Alagaan natin ang ating mga spiritual life. Alagaan natin ang ating spiritual passion para magiging pagpapala din tayo sa iba, maging influence tayo sa iba, magiging inspiration tayo sa iba, magiging encouragement tayo sa iba. Na ipagpapatuloy natin, tatapos na natin yung unang 3 na tanong, pang-4 na tanong, kung papaano natin ma-revive ang ating spiritual passion. Number 4, you ask yourself this question. You ask yourself this question at sagutin ninyo na talagang totoong-totoo. Number 4 question, in order to revive our spiritual passion. Number 4, am I consistent in my spiritual disciplines? Am I consistent in my spiritual disciplines? Ako ba ay talagang consistent? Ibig sabihin, hindi yung pabaya, kundi talagang ito ay tinututukan mo. Ito ay ginagawa mo talaga. Talagang na may pagmamahal, tinututukan mo, inaalagaan mo, pinagyayaman mo yung spiritual disciplines. Ano-ano yung spiritual disciplines? Number one, time alone with God. That's number 1. Time alone with God is spiritual discipline. In other words, itong time alone with God, isang salita, devotion. Devotion. Kumusta ang devotional life natin? Kumusta yung Bible reading natin? Kumusta yung prayer life natin? Yan po yung a time with God. Time alone with God or devotion. Kayo po ang nakakaalam kung kumusta ang inyong devotion sa Panginoon, kung naaalagaan ba ninyo, kung natututukan ba ninyo ang inyong prayer life, ang inyong pagbabasa, pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Nawa, lalong-lalo na tayo ng mga pastor, ay mailayo tayo sa tukso ng pagbabasa na lang ng Bible kapag tayo po ay mag-prepare ng sermon. Yan ay tukso sa atin na mga pastor na tsaka ka na lang magbubuklat ng Bible pag mag-prepare ka ng iyong sermon. Iba yung magbasa ka for the sake na mag-prepare ka ng sermon kaysa dun sa magbasa ka para pakainin mo ang iyong spiritual life. Mga kapatid, kapwa ko manggagawa kay Kristo,
magsermon ka sa darating na linggo o hindi, buklatin natin ang banal na kasulatan at pakainin natin ang ating mga kaluluwa sapagkat iyan ay isa sa paraan para ma-maintain ang ating spiritual passion. Bakit? Sapagkat yung spiritual discipline ay nariyan sa atin. Sometimes ang tawag nila dyan sa spiritual discipline ay regiment. 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 R-E-G-I-M-E-N-T. Regiment. Ibig sabihin, yun yung araw-araw na ginagawa mo. Yun yung araw-araw na exercise mo. Yun yung araw-araw na tinututukan mo. Regiment. Spiritual discipline. And one of the spiritual discipline sa ating buhay para mapanatili nating malakas, mapanatiling umaapoy ang ating paglilingkod sa ating Panginoon, time alone with God. Pangalawa po, na spiritual discipline ay yung tinatawag na accountability. Accountability. Nang ibig sabihin po, merong malalapit sa iyo na mga kaibigan mo na doon ka kumbaga sa nagbubukas sa sarili mo. Pag may mga problema ka, doon ka tumatakbo. Pag mayroon kang gustong malaman, doon ka tumatakbo. Pag mayroong hindi ka maunawaan, doon ka tumatakbo. Pag mayroon kang personal concern, ministry concern, doon ka tumatakbo. Doon mo, kumbaga sa ikinukwento yung mga challenges mo sa buhay. Doon mo ikinukwento yung mga problems mo sa buhay. Doon mo ikinukwento yung kalagayan mo sa ministeryo. Accountability. Meron ka dapat accountable partners na sila naman yung mag-pray sa iyo palagi, sila naman yung mag-e-encourage sa iyo, sila yung nagte-text sa iyo, sila yung nagpapadala ng mga messages sa iyo, sila yung nagpapadala ng inspirational messages sa iyo, sila yung nangungumusta sa iyo. Yun yung mga accountability partners po ninyo. Mga kapatid, biniyayaan at pinagpala tayo ng Panginoon ng tinatawag na pagpapalang social media. Social media. Pinagpala tayo ng Panginoon ng technology. Technology. Yan yung paggamit sa laptop, mga computers, paggamit po ng mga cellphone, paggamit po sa Viber, paggamit sa WhatsApp, paggamit halimbawa po sa Messenger, paggamit po yan halimbawa po sa text, paggamit po yan sa FB. Lahat ng ito ay pagpapala ng Panginoon sa humanity, sa sangkatauhan. My brothers and sisters, my fellow ministers, zoom in ko lang ang cellphone. Nawa ang cellphone natin ay magamit natin para patatagin ang ating kapwa mga lingkod ng Panginoon. Nawa ang mga cellphone natin gamitin natin para maging inspiration tayo sa mga kapatid natin. Magpadala kayo ng mga inspirational messages sa mga kapwa natin mga manggagawa para maramdaman nila na kayo ay talagang nagpapalakas din sa kanila. Pero iba kasi yung tinatawag na accountability partners, na ito talaga yung consistent na doon ka nagsasabi, doon ka humingi ng advice, doon ka humihingi ng payo, doon ka naglalahad ng iyong kalagayan, ang mga challenges mo sa buhay. Accountability partner. Iba po yun. Iba po yun. At kung, mga kapatid, kung kayo man ay sinabihan na gawin kayong accountability partner, natitingin sa kanila, gagabay sa kanila, tanggapin nyo na may pagpapakababa at nawa kung kayo man po ay kinuha nilang accountability partner, mag-provide kayo ng avenue o venue na mapalakas nyo sila. Mag-provide kayo ng venue and avenue na mapatatag nyo sila, makumusta nyo sila, may panalangin nyo sila, mapalakas nyo sila, ma-inspire nyo sila. Yan ang kailangan po natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kailangan natin ng accountability partners. Tanungin nyo ang inyong sarili. Meron ba ako talagang accountability na doon ako nagbubukas ng aking sarili? Na masasabing kaibigan talaga. Totoong kaibigan. Totoong accountability partner. Kahapon po nung kami ay pauwi, galing po sa hospital, sa aking dialysis, sabi ko, ma, may nag-message.
may nag-message. Binasa ko habang nagdadrive si Pastora, binasa ko. Nangungumusta yung tao na yon. At sabi niya, Bishop, ikakasal na kami sa October. Pwede ba namin kayong makausap para po sa gabay po ninyo sa aming pagpapakasal, para po sa aming pagsasama pag kami po mag-asawa na. At Bishop, pwede bang kunin namin kayong ninong at ninang ni Pastora? Sabi ko, sinagot ko, wow, it's our joy to be part of your marriage. Tapos sumagot siya, maraming salamat po, Bishop. Nais namin po kayong makausap one of these days. Sabi ko, okay, either MWF, basta after lunch, para tapos na ko sa aking dialysis. Tinanong niya, anong oras po ba ang service sa Kamyas? Sabi ko, 2:00 ng hapon sa UP Village. Sabi ko, pupunta po kami, Bishop, sa Sunday. Sabi niya, pupunta kami sa Sunday. Yes, magkita-kita tayo sa Sunday. Natuwa ako yung sinabi niyang, kailangan namin ng gabay sa wedding at sa aming marriage. Kaya kinukuha kaming ninong at ninang. Isang kagalakan na maisama ka sa buhay ng mga tao dahil meron silang nakikita something sa inyo na pwedeng maging pagpapala ka sa kanilang buhay. Inaanak namin sa kasal mahigit ng 270 na pares. 200, hindi individual, kundi pares. Mahigit ng 270 na pares ang amin ng inaanak sa kasal. Hindi na nga po namin matatandaan yung mga inaanak namin. Dito sa inyong klase, marami kaming inaanak sa inyo dito. Mga pastors, mga licensed ministers, marami po kaming inaanak dito. At salamat sa Panginoon. At ako mismo, may accountability partners po ako. Mga kaibigan ko na mga obispo, mga kaibigan ko na matatagal ko ng mga kaibigan, na talagang naaasahan ko sila, na talagang ikangay thick or thin, thin or thick, ay naririyan sila. At talaga namang nagbibigay sila ng kalakasan, nagbibigay sila ng inspiration. Kapag medyo ang ating paglilingkod at ang init ng ating paglilingkod ay dahan-dahan na nag-e-erode pababa, run to your accountability partners. Pumunta kayo sa kanila para ma-recharge kayo. Pumunta kayo sa kanila, makipagkwentuhan kayo. Bigyan ko kayo ng tip. Sabihin mo sa accountability partner mo, Pastor, ate, kuya, Bishop, pwede ba tayong magkwentuhan? Sabihin mo sa kanya, sa English, you will pray for me and I will pay our food. 2 letter P. You will pray po, Bishop, para sa akin, and I will pay our food. Hindi makikipagkita ka sa accountability mo, siya pang manlilibre sa'yo. Huwag niyong gawin yon. Huwag niyong gawin. General rule, kung ikaw ay nangailangan ng atensyon ng ibang tao, ikaw dapat ang gagastos. General rule, kung ikaw ay mangangailangan ng panahon ng isang tao, ikaw dapat mas maaga kaysa doon sa kausap mo. Ethics po yan. Last Sunday, pumunta kami sa UP Village, sa church namin po doon. At ang naging speaker po namin ay si Reverend Felicio Francisco. At ang sabi ko sa kanya, Pastor, daanan mo na lang ako sa bahay dahil pwede naman siyang mag-shortcut dito sa amin galing po sa San Jose, Bulacan. 12:30, sabi ko, daanan mo ako sa bahay dahil meron po kaming dalawa po na speaker stand para po doon namin ilagay po yung dalawang speakers po doon sa UP Village na gagamitin po namin. Aba, 12:00 pa lang nandun na. Hindi ko nakita. Meron siyang miss call. Nandun na siya sa labas, sa kalsada namin. Sabi ko kay Raquel, kung tinan mo nga kung nandiyan na si Pastor Francis, nakita nga niya, nandun nakaparada. Tawagin mo dito para kumain. Kasi 12:30 yung usapan namin. After a while, pumasok siya. Nagluto si Pastora ng Mickey, Ilocos Mickey. Ano po yung style na yung Mickey sa Ilocos dahil birthday niya na May 14. May dala silang mga Mickey doon sa church, sa TCM Casanova, para meron silang merienda dahil nga po sa birthday niya. Pagpasok niya,
Sabi ko, ang aga mo naman. Ang usapan natin ay 12:30. Alas 12 nandiyan ka na. Ngumiti siya. At sabi ni Pastor Francis, sa inyo ko po natutunan, Bishop. Sa inyo ko natutunan that I need to proceed to the appointment early. Natuwa ako. Yung sinabi niyang, sa inyo ko natutunan. Praise God. Praise God. Ang sarap naman na marinig yung mga ganon. Na yung mga tinuturuan mo ay natututo at na imamarka sa isip at puso. Ang sarap ng pakiramdam. So ask yourself the question, para ma-revive ang spiritual passion, tanungin nyo ang inyong sarili, meron ba ako talagang accountability partner sa aking paglilingkod sa Panginoon? Mahalaga ang accountability partner po. Ano po? Para sa ganun ay mapanatili, maibalik yung init ng ating mga paglilingkod po sa ating Panginoon. So accountability, time alone with God, accountability. Number 3, a measuring instrument. Measuring instrument. Ano po? Measuring instrument. In other words, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo kung ikaw ba ay umaangat o bumabagsak. 1 Timothy chapter 4 verses 11 to 15. Anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Pero kinuha ko lang yung isang verse. Do not neglect the spiritual gift that is within you, so that your progress may be evident to all. Ang ganda yung exhortation ni Paul kay Timothy. Do not neglect the spiritual gift that is within you. Huwag mong pababayaan yung tinanggap mo na regalo galing sa Panginoon para makita nila ang iyong pag-asenso, makita nila ang pag-unlad sa iyo. Hallelujah! It is my prayer for all of you na makita that you are advancing in your spiritual growth. Panalangin ko na makita nila your progress, your development sa buhay ninyo at yung mga paglilingkod. At marinig natin, alam nyo, 2 years ago, hindi ganito si ganyan. 1 year ago, hindi ganito si ganyan. Malaki ang pinagbago. Malaki na ang progress niya. Malaki na ang kanyang improvement. Sa kabilang banda, masakit na marinig yung ang tagal-tagal na yan na LM ganyan pa rin. Ang tagal-tagal na worker ganyan pa rin. Ang tagal-tagal na deacon ganyan pa rin. Ang tagal-tagal na pastor ganyan pa rin. Masakit po yun. Sa kabilang banda, masarap marinig niya, 2 taon pa lang ng pagpapastor niya, ang laki ng improvement niya sa preaching, ang laki ang improvement niya sa counseling, ang laki ang improvement niya sa administration, ang laki ang improvement niya sa kanyang kangay pag-aaral. At ang sarap marinig, first time kong pumunta sa bahay ni na pastor, 2 years siya na nagpapastor na, halos 20 libro niya. Pagbalik ko after 2 years, grabe, mahigit na, kulang-kulang na 100 yung kanyang libro. Tuwan-tuwa yung mga ganon ng mga kwento na pag binisita mo, may improvement. Pag binisita mo, may pagbabago. At kapag inobserbahan mong tumayo, may pagbabago. Dati pag mangaral, halos mabababaw ang pangangaral. Ngayon, ang lalalim na ng kanyang pangangaral. Grabe! Talagang hindi niya pinapabayaan ang kanyang sarili. Grabe! Talagang hindi niya hinahayaan na yung kaloob ng Panginoon sa kanya na calling, yung gift na binigay sa kanya ng Panginoon ay hindi napapabayan kundi pinagyayaman, pinagbubuti at nakikita ang pag-asenso at ang pag-angat. Yan ang aking dalangin sa bawat isa sa atin na naririto. Kaya ako po sa biyaya ng Panginoon ay sinisikap kong magturo sa inyo. Dahil nais ko maging pagpapala, maging daluyan ng inspirasyon sa inyo para aangat ang inyong paglilingkod. Aangat ang inyong mga ministeryo. Aangat ang inyong init sa paglilingkod. Aangat ang buhay ninyo at mapapansin ng inyong kapwa, mga pastor, kapwa, mga manggagawa, kapwa, mga lingkod ng ating Panginoon. Nawa maalis sa ating mga isipan ng mga tukso na tuwan-tuwa na tayo kung ano ang meron tayo ngayon. Tama, matuwa kayo. Pero pray for more.
na talang ibibigay ng Panginoon more ministries, more assignments in the kingdom of God para makita nila na umaangat ka. Makita nila na pinagbubuti mo ang iyong calling at nakikita nila na yung calling mo ay iyong ipinapamuhay sa ministry assignment mo. So mga kapatid, lagi niyong titingnan yung measuring instrument para sa ganun makita nyo na kayo ay umaangat. Kasama yan sa tinatawag na spiritual discipline. Number 4, application. Yan ay isang spiritual discipline. Kumusta? Yung bang natututunan natin sa ating time with God, na i-apply ba natin? Kumusta? Yung bang narinig natin kay pastor-pastora, na i-apply ba natin? Kumusta? Na i-apply ba natin yung na ating natututunan? At nakikita yan sa pang-araw-araw na buhay. Nakikita yan sa pang-araw-araw na buhay. Ano po? Makikita. Nakikita na babago ang pananaw mo, nababago ang ugali, nababago yung pananaw mo sa buhay, nababago ang pakikitungo mo sa iyong kapwa, nababago ang iyong relasyon, nababago ang iyong ministeryo. Na natutuwa yung kamanggagawa mo, natutuwa yung nakakaobserba sa iyo na iba ka. Pero kung ang bulong-bulungan na madalas ay bulong-bulungan tapos hindi naingatan yung bibig ng iba at nakarating sa iyo at sinabing, pasaway yan. Yung manggagawa na yan, pasaway. Yung manggagawa na yan, pasaway. Ibig sabihin, walang pagbabago. Walang application. Yun po yun. Nawasikapin natin na sa ating buhay, isa sa mga binabantayan mo na spiritual discipline ay yung sinisikap natin ipamuhay ang ating mga natututunan. Kahapon po, dialysis ko. Sabi ko siya, isang nurse, ate, nag-resign na si ano? Opo, daddy. Last the duty niya last Wednesday, last week. Alam mo, mula nung April kako na nag-start ako na dialysis dito sa hospital na ito, marami na ako napansin na nag-resign na nurses. Bagong-bago tong hospital na ito. Talagang ganun po, ang sabi ng nurse. Tapos biglang bumulong, Daddy, kami ni ganito. Hanggang katapusan na lang kami ng May. Tinignan ko, bakit? Sabi niya sa akin, babalik po ako sa United Arab Emirates. At si ganun po, hindi ko babagitin pangalan niya dito, si ganun po, magre-review siya para sa NCLEX. Yan po ay nursing board. Kumbaga magre-review siya para sa nursing board sa Amerika. Dahil ito palang nurse na ito, plano niyang pumunta sa Amerika as a nurse. So nung paikot-ikot yung nurse na yun, yung sinabi siya, ate, halika. Magre-resign ka na raw sa katapusan. Opo, Daddy Bishop. Bakit? Hindi pa ako makapag-focus sa review ko kung nandito ako sa hospital. Sabi ko, yung panamang mga nakikita ko magagaling na nurses dito ay umaalis. Ngumiti lang siya. At nung kachat ko yung nurse na nagsabi na kami ni magre-resign na sa katapusan. Sabi ko, nung kachat ko yung nurse na yun, sabi ko, may the Lord bless the next chapter of your life. And may you be a blessing to the patients. Sabi niya, Daddy, maraming salamat. For a short, kasi hindi pa gaano matagal yung nurse na ito. Siguro mga 3 months pa lang. For a short period of time po dito sa hospital.
nakilala ko po kayo. Salamat po sa mga paalala po ninyo. Tapos sabi ko panghuli ko, make Jesus the center of your life. Make Jesus the center of your profession. Sabi niya, salamat po, Daddy. Hindi ko kayo makakalimutan. Sabi niya, ako'y natutuwa sa mga ganung naririnig ko. At ako din ay natutuwa sa ganung ministry ko. Na i-apply ko yung natututunan ko. Na i-apply ko yung learnings ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Doon ka-shift ko yung kasama ko sa first shift sa hospital. Kilala po nila ako. Merong taga-sulat ng aming pangalan sa bulletin board. Yung pagkasunod-sunod kasi first come, first serve. Kaya hindi na ako nagsusulat ng pangalan ko. Meron ng isang pasyente doon na taga-sulat ng mga pangalan namin. Pag dumarating na ako, binabati, good morning po, Daddy Bishop. Sabi ng mga nurses, yung mga kasama kong mga pasyente, good morning po, Bishop. Yan. At talagang sinisikap ko na maging blessing ako sa kanila. Paglabas po, tapos na po ako ng last Wednesday, andun kami sa basement, sa parking, sa basement. Siyempre maraming mga sasakyan po doon. Pag magparada ko doon, maaari yung sasakyan mo ay may magparada sa harapan mo. Kasi hindi lang ikaw nakaparada doon, marami. Siyempre, kapag yung sasakyan mo natakpan ng isang sasakyan, hintayin mo yung gwardiya na tawagin niya yung mga drivers doon sa hospital para ilipat nila pansamantala yung mga sasakyan para makalabas ka. Narinig ko yung isang security guard doon sa baba. Tinawag niya yung driver, yung iba-ibang mga na trabaho nila na magdra-drive sila ng iba-ibang masakyan para mailipat-lipat nila masasakyan doon sa mga parking para makalabas yung mga pasyente, yung mga may sasakyan. Narinig ko doon sa gwardiya. Binanggit niya yung plaka na tatanggalin sa harapan ng sasakyan namin. Aalis na sina pastor ni na bishop. Aalis na sina pastor sina bishop. Nung nailabas na ng misis ko doon sa parking, sumakay na ako. Paakyat na kami kasi basement. Paakyat na kami. Ma, ikaw ba nagpakilala na pastor bishop tayo? Ba't alam nila na pastor bishop? Ba't alam nila? At ang sabi ni Pastor Raheni, hindi ko alam. Baka mayroong mga pasyente na nagkukwento. Baka mayroong nakakwentuhan ng mga gwardiya at nasabi na mayroong nagda-dialysis na bishop at nalaman na ikaw yun. Kaya sabi ni Pastor Raheni, kaya napakahalaga talaga. Iingatan natin ang ating buhay dahil may nag-uobserba sa atin. Iingatan natin ang ating buhay dahil may nakakaalam na tayo pastor at bishop. Grabe, hindi naman kami nagpakilala sa mga gwardiya na ako ay bishop, na ako ay pastor. Hindi ako nagpakilala. Doon lang sa mga kasama ko sa nagda-dialysis, nalaman nila na ako ay bishop. Nalaman nila, okay lang doon. Pero doon sa mga gwardiya, doon sa basement ng hospital, paano nila nalaman? Kaya yung sinabi ni Pastor, kaya ingat tayo dahil may nag-uobserba sa atin. Mga kapatid, yung application doon sa mga natututunan natin, may nag-uobserba sa atin. Ang buhay ba natin ay gumaganda? Ang buhay ba natin ay nababago? Ang ugali ba natin ay nababago? At kung ang bulong-bulungan ay ang marinig mo pasaway, 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 it's time to evaluate ang ating mga sarili at yung application. Number 5 na kailangan po natin para sa ganun ay yung spiritual discipline ay mabantayan natin. Number 5, kailangan natin ng mentors. Mga mentors sa buhay. Yung mga mentors natin, yung mga mature people, huwag kayong kukuha ng mentor na mas bata sa inyo sa pananampalataya. Pwede kayong kumuha ng mentor na mas bata sa edad. Pero wag kayong kukuha ng mentor ninyo na mas bata sa inyo sa pananampalataya. Ang kailangan yung mentor ay mature na mananampalataya. Dahil pag sinabi mo mentor, ito yung tinitingala mo na makakatulong sa iyo. Ito yung tinitingala mo na makakaagapay mo sa ministeryo. Ito yung tinitingala mo na magtuturo sa iyo. Kaya ang tawag ay mentor. Kaya ang kukunin ninyo, kahit na mas bata sa inyo sa edad, basta't mas matanda sa inyo sa pananampalataya at saka sa paglilingkod.
You need mentors. Ako mismo ay meron akong mentor. Iba-ibang klase ng mentor. May upward mentor, yung mas mataas sa'yo. Merong tinatawag na contemporary mentor, ka-level mo lang. At merong tinatawag na downward mentor. Tatlong klase mentors na kailangan mo sa buhay. Yung mentor na mas mataas sa'yo, na magtuturo sa'yo, gagabay sa'yo. Yung mentor na kasabayan mo, peer, ang tawag doon ay P-E-E-R. Peer mentors. Yung contemporary mo, kasing edad mo, yun yung kasabayan mo sa paglilingkod. Ang tawag doon ay peer mentors. Hindi sila mas matanda sa'yo, hindi sila mas bata sa'yo, kasabayan mo lang sa paglilingkod. At ang pangatlo, una, yung mentor na mas mataas sa'yo. Ano? Mas mataas sa'yo, upper mentor mo. Yung peer mentor na contemporary mo at yung nasa baba mo, ang tawag doon ay downward mentor. Ano? Downward. Ito naman yung ginagabayan mo. Ito naman yung mga dinidisciple mo na manggagawa. Ito naman yung mga inaalalayan mo na manggagawa. Yun, involve ka. Ikaw ay minementor ng upward mentor mo, ikaw naman ay minementor ng mga dinidisciple mo. My question to all of you, my fellow students, my fellow learners, meron ba kayong may pipinpoint sa daliri ninyo na upward mentor na gumagabay sa inyo, tumutulong sa inyo, talagang looking unto your situation at nakikita nila na obserbahan nila kayo at nag-o-offer sila sa inyo ng mga advices, nag-o-offer sila sa inyo ng mga ideas. Meron ba kayo nun? Upward mentor. Pangalawa, meron ba kayong maituturo, mabibilang sa daliri nyo, na kasabayan ninyo, na umaalalay din sa inyo, hindi sa mas mataas, hindi sa mas mababa, contemporary ninyo, kasabayan ninyo sa paglilingkod. Meron ka ba ang ganon? Pangatlo, meron ka bang minementor sa baba? Meron ka bang tinutulungan sa baba? Meron ka bang may point sa daliri mo na meron kang tinututukan talaga na inaalagaan mo na manggagawa sa baba? Ang makakasagot lang ay ikaw. Pero makikita ng iba. Kung ikaw ba'y may pinupuntahan na mentor, kung ikaw ba ay mayroong contemporary, maobserbahan nila yan eh. At makikita nila kung meron ka bang trinete sa baba mo. Meron ka bang masasabi na dinidisciple mo? Na yung kapag sinabi mo, si ganito, dinidisciple ko. At kapag nilapitan nila, sinabi na ganon, dinidisciple daw kanya. At ang response niya, ano ibig sabihin dinidisciple? Ibig sabihin ikaw inaalalayan, tinuturuan niya, hindi Pag sinabing ganon, in other words, hindi tinatanggap yung sinabi mo na minementor mo siya dahil siya nakakaramdam kung talagang mentor ka niya o hindi. We need mentors. Sometimes, sa birong salita, minsan ang mga mentors nagiging tormentors. Bakit? Tormentors. Dahil may nakikita sila sa atin na minsan hindi natin matanggap yung sinasabi nila sa atin. Minsan meron silang napupuna na sinasabi nila sa atin pero hindi natin matanggap. Kaya ang pakiramdam mo, natotorment ka. Pero sa totoo, nakikita nila sa iyo yun. Kaya ang nagiging problema kapag ang dating natin ay alam na natin ang lahat. We know all things. At tila bagang inilayo mo ng sarili mo sa upward mentor, wala kang upward mentor, wala kang peer mentor, wala kang downward mentor. Kapag ganun po, let me say, something is wrong. Something is wrong. Hindi pinag-uusapan dito ang edad. Hindi pinag-uusapan ang edad. Kahit pa 50 ka na, 60 ka na, 70 ka na. Kumbaga sa termino ng TCM Casanova, kay thunder ka na. Kailangan mo na mentor sa isang kondisyon kung nakikita mong you need them para sa pagbabago. Pero kung tingin mo sa sarili mo, alam mo na lahat, you don't need them.
Wala kang outward mentor, wala kang peer mentor, wala ka ding downward mentor. If you come to me at magkwentuhan tayo at tanungin sa akin, sino upward mentors po ninyo, Bishop? Sino yung peer mentors niyo, Bishop? Sino yung mga downward ninyo? I will tell you who they are. At ito masasabi ko, nandito ako sa ganitong kalagayan dahil merong mga mentors na nagbuhos ng panahon para sa akin. Sa aking kasalukuyang kalagayan, mayroong nag-invest sa akin in the past. Kaya ako ito ngayon. Kung sino ako ngayon, malaking bunga ng mga nag-mentor sa akin in life, in ministry. Kaya po, nais kong sabihin na kung sa tingin ninyo ay medyo nag-e-erode ang inyong spiritual passion at kung nais nyong ma-maintain ang inyong spiritual passion, i-maintain ninyo ang mga mentor sa buhay. Karoon kayo marahil ng mga 5 na mentors, upward mentors. Yung titingin sa inyo, magpapayo sa inyo. 5 na mapagkakatiwalaan ninyo, na matututo kayo, na maglalaan ng panahon sa inyo, na umupo sa inyo, pakinggan kayo. Mentors. But then, katulad sinabi ko kanina sa mga accountability partners ninyo, if you need their time, if you need their mind, if you need their ears, if you need their attention, yayain mo at sabihin mo, Pastor, Pastora, Bishop, pwede ba tayong magkaroon po ng bonding time? You will pray for me, please, and I will pay for our food. You pray, I pay. Yung ganong arrangement. Karoon kayo ng mentor sa buhay. Part yan ng spiritual discipline. Para yung ating spiritual passion maaalagaan. Hindi tayo basta-basta ma-erode na pababa. Maaalagaan kanya. Number 5, para i-revive yung spiritual passion natin. Number 5, what conditions surrounded my best time with the Lord? What conditions surrounded my best time with the Lord? What conditions surrounded my best time with the Lord? Ano ba yung kumbaga sa mas madaling intindihin? Ano ba yung mga ginagawa mo na nakakasagabal sa panahon mo sa Panginoon? Yan, para madali niyong intindihin. Ano ba yung mga sagabal sa kapaligiran mo? Kaya naaagaw atensyon mo palayo sa Panginoon. Ano-ano mga yun? Ano-ano mga yun? For example, hindi masama ang trabaho. Hindi masama ang negosyo. Pero ang tanong, sa tingin mo, dahil ikaw nakakaalam sa sarili mo, sa tingin mo yung negosyo ang nakakaagaw yung time mo sa Panginoon? Yung trabaho ang nakakaagaw sa attention mo sa Panginoon? Ikaw nakakaalam yun. At dahil sa ikaw nakakaalam, ikaw dapat ang magpasya what to do doon sa mga bagay-bagay na sa tingin mo umaagaw ang attention mo palayo sa Panginoon. Revelation chapter 2 verse 5. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. Kasi yung church ay unti-unting nalalayo.
Unti-unti nalalamig ang pagmamahal nila sa Panginoon, yung 7 churches. Unti-unti silang nalalamig. Unti-unting lumalayo sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon through John the Beloved, remember the height from which you have fallen. Saan ka ba nagkulang? Saan ka ba nagkamali? Oh, saan ka ba nanghina? At ang sabi, repent, magsisi ka, and do the things you did at first. Repent, ibig sabihin magbalik loob ka. Repent means turn around. Bumalik ka sa dati mong magagandang ginagawa, dati mong talagang in love ka sa ginagawa mo, at dahil sa nagkamali ka, at dahil nalayo ka, ang sabi ng Panginoon, bumalik ka, repent. 180 degrees na ikot, repent. And do the things you did at first. Halimbawa, mahal na mahal mo dati pagbabasa ng Bible, o ngayon unti-unting nawala, umikot ka 180 degrees, bumalik ka sa pagbabasa. Dati-rate, talaga nang on fire ka sa pananalangin, pero tumagal-tagal, unti-unting nawala ng panalangin, bumalik ka 180 degrees, humarap ka ulit sa pananalangin. Ano-ano ba yung mga bagay na minamahal mong gawin yun sa pangalan ng Panginoon nun, na ngayon ay unti-unting nawala dahil may mga bagay-bagay na kapaikot sa iyo na umaagaw ng atensyon mo palayo sa Panginoon? Ang makakasagot po yan, mga kapatid, ay kayo at ako. Hindi masagot yan ng asawa mo, hindi masagot yan ng anak mo, hindi masagot yan ng asawa mo. Ikaw, sapagkat ikaw lamang ang nagmamay-ari sa puso mo, ikaw lamang ang nagmamay-ari sa isip mo, ikaw ang nagmamay-ari sa iyong sarili, kaya ikaw nakakaalam. Maaring may obserbasyon ng iyong asawa, ng iyong mga anak, ng iyong mga magulang, may obserbasyon ng iyong pastor, may obserbasyon ng iyong pastora, pero maari po, it falls short to what is really you. Maaring observation niya ay maaring 50% accurate lang. Maari ang evaluation niya sa iyo ay 60% lang. So kulang. At ang nakakaalam ng totoong kalagayan ng inyong puso ay walang iba kundi ikaw, kundi kayo. Kung kaya tama ang sinabi ng Panginoong Hesus sa church sa pamamagitan ni John the Beloved, na tandaan mo, babalikan mo kung saan ka bumagsak, balikan mo kung saan ka nanghina, balikan mo kung saan ka nagkamali, at bumalik ka uli doon sa dati mong mga ginagawa na pagmamahal mo sa Panginoon, mga bagay-bagay na nagpapakita na ikaw ay spiritually on fire unto the Lord. So ano mga dapat natin gawin, mga kapatid yan? Pag meron tayong mga ganyan, ano mga kapatid? Anong gagawin natin? Kapag medyo nalayo tayo, nalilihis tayo, at mayroong mga bagay-bagay na umaagaw sa atensyon natin, una, nagagawin natin, number 1, remember. Remember. Alam niyo po, napakahalaga na ating inaalaala kung saan tayo nanghina, kung saan tayo nagkamali, kung saan tayo nalayo. Alalahanin natin. Ano po? Alalahanin natin. Dahil kayo lang ang nakakaalam. Kayo lang ang nakakaalam. Alam niyo po, pwede tayong magkunwari na spiritually strong. Pwede tayong magkunwari that we are spiritually passionated. Tayo ay pwede magkunwari that we are on fire. Pero sa totoo, ang puso at isip ay malayo sa Panginoon. Kayo lang po ang nakakaalam. Pero sa isang sincere, sa isang makatotohanang assessment sa ating sarili, sasabihin natin, Lord, may mga bagay-bagay na akong ginagawa na nakakaagaw sa iyo. Panginoon, itong negosyo kong ito, inilalayo ako sa iyo. Itong trabaho kong ito, inilalayo ko ako sa iyo. Itong girlfriend kong ito, inilalayo ako sa iyo. Yan, yung mga bagay-bagay. Yung mga bagay-bagay na nakapaikot na umaagaw ng atensyon mo. So, remember, sino-sino sila? Ano-ano mga sila? Pangalawa, anong gagawin natin? Repent. Remember, repent. Magsisi tayo. Panginoon, nagkulang ako. Panginoon, nalayo ako. So, para makabalik ka, spiritual passion mo maibalik, repent. Number 3, redo. R-E-D-O. Balikan mo uli yung dati mong ginagawa. Gawin mo uli
yung una mo mga ginagawa noon na mahal mo yung mga ginagawa mo. So, sulat ninyo, write down characteristics na talagang mga bagay na mainit ka, isulat mo. At yung mga bagay naman na nagpapalamig sa iyo. Sa inyong pag-iisa sa bahay, pwede niyong gawin yan. Ano ha? Ano yung mga bagay-bagay na mainit ka na ginagawa mo? At ano yung mga bagay-bagay na nanlalamig ka? Ano yun? Halimbawa, wala ka ng desire na magbasa ng Bible. Wala kang desire na makipag-fellowship. Wala kang desire na mag-evangelism. Wala kang desire na talagang nakikipag-banding. Ang gusto mo lang, nandiyan ka lang sa bahay. Gusto mo lang, nandiyan ka lang, puro kalikot ka lang sa cellphone. Talaga na bang, kumbaga sa salita at sa sanlibutan nagiging addict ka na sa cellphone. Wala ka nang ginawa kundi dot-dot ng dot-dot sa cellphone. So, yun ang nagpapalamig marahil sa'yo. Yung panahon mo, puro na lang cellphone. Tulad yung aming apo. Sabi ko sa kanya, nagiging addict ka na rin ah. Sabi ko, 1 year and 3 years old. Binibiro ko, pero although di pa niya naintindihan, pero the way of saying lang sa kanya, aba, addict ka na rin. Sabi ko, bakit? Bakit ko nasasabi? Tuwing ako'y makikita niya, kahit pa bagong gising ng umaga, andun ako sa baba, bababa sila ng nanay niya o tatay niya. Pag nakita na ako, sasabihin niya na, Bibi, Bibi. Yan, sasabihin niya na, Bibi, Bibi. At pag kinuha ko siya, inupo ko siya sa harapan ko sa dining table namin. Bibi, Bibi. Ituturo niya yung cellphone ko. Bibi, Bibi. Pag malapit cellphone ko, kukunin niya yung cellphone ko, ibibigay niya sa akin. Bibi, Bibi. Anong ibig sabihin? Jollibee. Yan ang ibig niya sabihin, Jollibee. Bakit? Gustong-gusto niyang makita sa cellphone na nagsasayaw si Jollibee. Yan. Gustong-gusto niyang makita sa cellphone na sumasayaw si Jollibee. Kaya sabi ko, addict ka na rin. Ha? Puro ka na lang bibi. Sabi ko, addict ka na rin. Pag sinabing addict, yun na yung pinag-uukulan mo ng panahon, attention mo, addict. Sabi ko kasi inyo, the last time, nawa ang cellphone, at kanina, nawa ang cellphone natin, gamitin natin to encourage people, to give ideas to people, to inspire people. Pero kung yung cellphone ninyo ay puro kayo panood ng TikTok, puro panood ng mga video, puro na hindi na e-extend yun sa iba. Sa tingin ko po, we are missing the point of living on earth. We are missing the point of using the technology na ibinigay ng Panginoon. Ako po sinisikap ko, alam na mga ministers po namin, sinisikap ko na araw-araw. Nagbibigay ako ng mga 30, 50 words na encouragement ko sa kanila. Binibigay ko. At alam niyo po, yung mga GC na create ko, kung ano yung ibinibigay ko na simpleng mga thoughts sa mga ministers namin, ipinapasa ko sa iba-ibang GC na create ko na nandun. Yung mga iba-ibang GC kasi, depende kung ito ba yung mga kapwa ko bishop, GC ito ay kapwa ko mga Ilocano, GC ito ay yung mga kaibigan ko sa Cagayan, mga kaibigan ko sa Bataan, mga kaibigan ko dyan sa Visayas. Depende. Pinapasahan ko sila. Ano po? Bakit? I want to be a blessing to them. At nais kong magamit yung cellphone ko na ibinigay ng Panginoon to inspire people. To inspire people. Heavy user po ako sa cellphone. Dahil yung cellphone ko serves as my secretary. Ang cellphone ko serves as my office. At dahilan sa ito na ang parang secretary opisina ko, it goes beyond space and time. Ibig ko sabihin, hindi ka doon sa nag-opisina 8 hours, 8 until 5 o'clock in the afternoon. Siyempre po, ang cellphone nasa sayo palagi. You can give instruction kahit na madaling araw, mabasa man nila o hindi. Pag sa oras na gising sila, mabasa nila.
Kumbaga sa ano po, ang cellphone mahalaga sa buhay natin. It's part of life na ang cellphone sa atin. Na tila baga pag hindi mo makita cellphone mo, hindi mo makita cellphone mo, parang kulang na ang araw mo. Pero gamitin natin for the glory of God. So, yung bang cellphone mo umaagaw na attention mo sa Panginoon. Mas marami ka ng time sa cellphone kaysa Panginoon. Something is wrong. Something is wrong. Ako po, pag nandito kami sa bahay, sa mga nagpupunta dito, alam nila yung lifestyle ko dito sa bahay. Pag umupo na po ako sa dining table namin, pag umupo na po ako doon, halos hindi na ako umaalis doon. Tayo man ako ng kunti para lang makapag-stretch. Yan, ganun. Tapos balik ulit ako. Dahil yung dining table namin, yun na po yung aking nagiging study table. Nagiging study table ko na. Pag may kailangan ako libro, tatayo lang ako. Pupunta ako doon sa terrace, titignan ko yung mga libro. Tingnan ko sa sala namin kung nasaan yung mga libro. Minsan-minsan lang ako maakyat doon sa attic namin na nandun din yung mga libro. Dahil yung mga librong kailangan ko ay yun yung inilagay ko diyan sa aming sala at doon sa aming terrace para yung access po ay magiging mabilis. Alam nila yung mga nagpupunta sa bahay, alam nila yung aking sistema sa bahay. Nakikita nila kung anong ginagawa ko. Nakaharap ako sa laptop, nakaharap ako sa tablet, nakaharap ako sa aking cellphone. Naririnig nila yung mga kausap ko pag mayroon man akong tinatawagan o may tumatawag sa akin. Heavy user po ako for God and humanity. Para sa Diyos at para sa aking kapwa. Lagi kong iniisip nitong cellphone kong ito, gamitin ko ito to bless my brothers and sisters, to bless my fellow ministers, to bless my fellow bishop, to bless my friends. Yun ang lagi kong iniisip. Ano po? Yun ang aking lagi iniisip. Alright, next mga kapatid, number 6. Have I fallen into a spiritual rut? Have I fallen into a spiritual rut? Ang ibig, ewan ko kung nailagay ko dyan sa handouts ninyo. Have I fallen into a spiritual rut? Rut. Oh, meron akong inilagay na statement. It's easy to hang around church people and get into a rut. Yan. Anong ibig sabihin nito? Maaring meron kang mga kasalamuha sa church, pero sa totoo, hindi nakakatulong sa iyong spiritual life. Hindi nakakatulong. Kasi may mga kapatiran, mga Kristiyano nga, pero kumbaga wala kang natututunan sa kanila eh. Wala kang mapupulot eh. Bakit? Marahil yung mga kakwentuhan mo, may problema din sa spiritual passion nila eh. Ano ha? Kaya nga sabi ng Bible, sabi ni King Solomon, iron sharpens iron. Kapag ang mga kasalamuha mo sa church ay may problemang spiritual at bagsak din ang spiritual life nila, don't expect na mapapalakas ka nila dahil sila din mismo may problema. May problema. Kaya napakahalaga na tingnan natin at piliin natin ang ating kinakasalamuha to make sure na hindi tayo babagsak sa spiritual rut, na ma-stagnate tayo, magiging mababaw na yung ating spirituality, bagsak yung spirituality natin because we are not learning from them, because those people that we are engaged with are people who are also suffering from what? Spiritual stagnation, spiritual dryness. Kaya po hindi basihan yung nakikipag-fellowship ka, nakikipagkwentuhan ka sa ibang mga kapatirang Kristiyano. Depende yung kakwentuhan mo kung ikaw ba'y napupulot sa kanila, kung ikaw ba'y merong natututunan, ikaw ba'y na-inspire, ikaw ba'y na-encourage nila. Pero kung hindi ka na-inspire, na-encourage doon,
alam niyo po, the best that you can do, mag-isip-isip ka at huwag kang sumama sa ganyang klase ng grupo dahil hindi ka lumalago. Hindi ka lumalago. Look for people that you can grow with. Look for people who are spiritually strong. Doon ka lumapit. Huwag kang lumapit sa mga spiritually weak. Dahil kung ang intention mo, mapalakas ka. Ang intention mo, ma-empower ka. Ang intention mo, ma-encourage ka. Don't fellowship with weak Christians. Dahil hindi mo mapapansin, barating ang araw, nagiging weak ka na rin. Bakit? Kasi kung sino yung kasama mo, magiging katulad ka nila. Kaya ang tanong, have I fallen into a spiritual rut? Nagiging stagnant na ba ako? Ang mga kakwentuhan ko ba, spiritually dry? Ano ba itong mga kasama ko dito? Anong klaseng spirituality na meron sila? Napakahalaga. Remember, my brothers and sisters, sabi ko din sa ibang mga subject, ng spiritual growth is a personal discipline. Hindi mo maiaasa ang paglago mo sa ibang mga tao. Kaya nga piliin mo yung makakasama mo. Ikaw ang magpapasya kung ito bang mga taong ito ay sasama ka sa kanila. Ikaw magpapasya sa sarili mo. Kahit nabayayain ka ng yayain, pero kung sa tingin mo you are not growing with them, you are not receiving spiritual nurture from them, why do you waste your time with this kind of people? Kung alam mo na talagang wala nang pinag-usapan kundi yung panunod nila sa sine, wala nang pinag-usapan kundi pagpunta nila sa beach, wala nang pinag-usapan kundi yung mga negosyo, wala nang ibang pinag-usapan kundi yung kanilang kinain. Kung yun ang usapan, at less on spiritual matters, sabihin ko sa iyo, run away from them. You will not grow with them. You will sink with them. You will have that spiritual rottenness if you stay with them. Kaya maging maingat tayo. Tayo ang pangunahing susi ng paglakas o ng panghina ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo po ay magiging honest sa ating sarili. So, mayroong ilang bagay na nais kong tingnan ninyo dyan. How to stay from religious rut, yung para malayo ka. Number 1, rethink what you do and what you do. Tanungin mo sarili mo, ano ba itong ginagawa ko? Ba't ko ginagawa ito? Ano ito ang ginagawa ko sa kanila at bakit ko ginagawa ito? Isipin ninyo, tanungin nyo, and be honest. You rethink why you do and what you do. Number 2, quickly apply what you've learned. I-apply mo. Sa loob-loob mo itong mga taong ito, hindi ako natututo dito I-apply mo. Sinasabi sa amin pag-aaral, maghanap ako ng makasama ko na spiritual din. Itong mga ito, walang ginawa kundi pag-usapan yung pasyal nila, pag-usapan yung kanilang kainan, pag-usapan yung kanilang napanood, pag-usapan yung beach nila. Oh, my brothers and sisters, tanungin nyo ang inyong sarili. Pangatlo, allow yourself to experience your feelings. Allow yourself to experience your feelings. Pakinggan niyo rin yung damdamin ninyo. Sinasabi ba ng damdamin nyo na wala akong natututunan dito? Pakinggan niyo yung damdamin nyo, masaya ka ba nakasama sila? Pakinggan yung damdamin nyo, nalulungkot ka ba kung kasama nila dahil puro na lang ang pinag-uusapan ay yung mga activities nila na malayo sa Panginoon. Pakinggan mo ang feelings mo. Pakinggan mo ang damdamin mo. Natutuwa ba damdamin mo, nalulungkot pagkasama mo sila? At kung nalulungkot, run away from them. Number 5, pass on to others what has been passed on to you. Huwag niyo itong kalilimutan. Kung anong natututunan ninyo, ipasa niyo sa iba. Pass on to others what you have learned. Ipasa niyo sa iba. Huwag kayong maging maramot. Huwag kayong maging madamot. Maging giver kayo. Maging giver kayo. Ano man yung natututunan niyo, maging giver kayo. Maging giver. Hindi ko na matandaan, maalala. Last week lang yata yun. Hindi ko lang matandaan kung sino at ano. Sabi, si Bishop, hindi siya madamot magturo. Hindi ko lang matandaan. Pastor Francis, ikaw ba nagsabi nung last Sunday? Ikaw ba nagsabi nun? Tama. Si Pastor Francis yata sa kanyang pangangaral. Si Bishop hindi siya madamot na magturo. Sabi niya, hindi siya madamot magturo. Tama, si Pastor Francis last Sunday na mag-preach siya sa UP Village. Mga kapatid,
Ano man yung natututunan natin, ipasa natin sa iba. Ang isang silbi ng buhay natin, to be a blessing to others. Abrahamic covenant ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you so that you will be a blessing to the nations. My brothers and sisters, my fellow ministers, blinebless tayo ni Lord in order to be blessings to other people. Hindi pinag-usapan dito ang medical status. Malusog ka o may karamdaman ka. Hindi pinag-usapan dito ang wealth status. Mayaman ka o hindi ka mayaman. Hindi pinag-usapan dito ang educational status. May pinag-aralan ka o wala. Ang susi dito is always your heart. Ang puso ba ay makadiyos? Ang puso ba ay mapagbigay? Ang puso ba ay lagi niyang tinitingnan yung kanyang kapwa na makatulong? Habang ginagawa nila yung aircon ng aming sasakyan, nakaupo po ako sa isang bench po doon. Misis ko naman ay may pinapakinggan. May kausap siya. Hanggang sa may lumapit sa akin. Nagtitinda ng mga dried fish, dried dilis, dried sapsap. At saka meron pang isa. Umupo doon sa tapat ko at naalukan niya ako. Sabi niya, boss, bili naman kayo ng paninda ko. Saan po kayo galing, kuya? San Jose del Monte, Bulacan po. Naglalakad lang kayo? Opo, kasi naalok ko po itong paninda ko. Saan kayo nag-start na maglakad? Doon po sa Lagro. Hanggang nakarating po ako dito. Sabi ko, hanga naman po ako sa inyo, napakainit ng panahon, naglalakad kayo. Sabi niya, boss, para po mabuhay ang aking pamilya. Boss, bili naman po kayo. Bili naman po kayo. Tininan ko nakasupot sa plastic ng malaki, bibitbit niya. Ito, dilis. Sabi ko, ito, bigyan mo ako. Oh, ito, may sapsap. Gusto ko sapsap. So, bili ako. Bumili pa ako ng 4 na supot. Tigi 100. Wala akong intensyon na bumili. Wala akong intensyon na bumili. Pero ang intensyon ko, makatulong ako sa kanya. Naglalakad siya para sa pamilya. At para matulungan ko siya, imbis na bigyan ko siya ng literal na pera, bumili ako dun sa paninda niya. Tulong ko na yun sa kanya. Dahil siyempre kahit papaano, meron siyang kinita doon sa paninda niya na galing sa akin yung kinita niya. Kumbaga sa ano. At sabi ko sa kanya, kuya, saludo ako sa iyo. Aanhin mo yung nakabarong. Aanhin mo yung naka-Amerikana. Kung magnanakaw naman. Mas mabuti pa yung simpleng katulad mo. Marangal ang trabaho mo, nagtitinda ka, naglalakad ka. Pambuhay mo sa pamilya mo. Opo, boss, sabi niya. Opo, boss. Tapos lumapit yung mga technician doon sa aircon. Sir, eto na po yung ganito. At hindi ko na siya maharap. Tapos nagpaalam na lang siya. Boss, maraming salamat po. At pumili ka ng aking paninda. Ingat po kayo. Yan na lang sabi ko sa kanya. Simple. I pass on to others yung aking natututunan. At sa kung ano man po ang pwede kong magawa sa aking kapwa, pinapasa ko sa kanila. Huwag tayong maging madamot. Be a giver. Maging giver tayo. Yung apo namin, 1 year old and 3 months. Pag binigyan mo ng biskwit o ano, iaalok niya sa'yo. Ganun siya. Ibibigay niya. Sabi, di, sa'yo yan. Minsan, hawak ko yung palat niya. Dandan doon yung biskwit na maliit. Lalapit ko doon sa labi niya para kainin niya. Pero hindi niya kakainin. Sabi niya. Oh, sabi ko, paglaki mo, magiging giver ka. Dinideclare ko positive. Paglaki mo, magiging giver ka. Dahil ngayong bata pala nakikita ko na, sabi niya, Pag meron siyang madampot na pagkain, iaalok niya. Natutuwa ako. At kahit sa ganung
Isip pa lang, 1 year and 3 months, tinuturuan na namin na magiging giver. Si Juliana, si Budanding. Tapos kanina nandun kami sa bangko. Sabi ko, manager, pwede bang magbukas kami ng account sa bata? Di siya ilang taon na. 1 year and 3 months. Pwede po, pwede. Sabi niya, pwede. Tapos yung isang staff nila, bigyan mo nga si Bishop ng mga requirements para sa mga bata. Yun, nagbigay. Ipinauwi sa amin yung requirements. Pinakita ko sa kanya yung sumasayaw siya dito sa kwarto namin ni Pastora. Ito po, manager. Uy, ang cute naman. Ang lusog-lusog. Sabi niya, lusog-lusog. Ayaw mo, manager, minsan pasyal kami dito para makita mo yung bata. Giver. So, ipasa natin sa iba. Number 7, na dapat nating magawa para ma-revive yung ating spiritual passion is poor health or fatigue a factor. Yung bang pagbagsak ng spiritual life mo, yung bang pagbagsak ng spiritual passion mo sa Panginoon, naapektuhan ba ito dahil sa meron kang karamdaman? Naapektuhan ba ito dahil sa pagod na pagod ka na? Kaya yung inyong init sa paglilingkod ay unti-unting bumabagsak. Dahil napapagod ka na, sobra na, fatigue, at meron kang karamdaman. May sakit ka, kaya hindi ka makapunta sa mga iba-ibang mga Bible studies, hindi ka makapunta sa training, hindi ka makapunta sa mga seminars, hindi ka makapunta sa church na maaga at excited ka because of fatigue and sickness, for example. So, mga kapatid, maaring yun. So, evaluate din natin. I-evaluate din natin kung yun ba sobrang kapaguran. Ngayon, ang tanong, kung sobra kang pagod, baka marami kang ginagawa na hindi mo naman kailangan sa calling mo. Baka marami kang extracurricular activities na tuwing may mag-imbita sa na Bible study, sama ka, may mag-imbita na seminar, sama ka, may na conference, sama ka, ang dami mong pinupuntahan, pagod ka na. Pero sa totoo, nakaka-apekto na rin sa spiritual passion mo. Nawawalan ka na ng time na magbasa ng Bible. Nawawalan ka na ng time na talagang manalangin. Bakit? Lakad dito, lakad doon, punta dito, punta roon. Yun ang isa sa nagiging cause ng spiritual dryness. Spiritual dryness, mga kapatid. Kaya evaluate ninyo. Baka sobra na ang inyong pamamasyal, sobra na, naapektuhan niya ang kalusugan ninyo, at dahil sa marami na kayong nararamdaman, hindi ka tuloy makapag-function ng tama. Mga kapatid, evaluate natin ang ating sarili. Nung nalaman kong ganitong kalagayan ko, talaga po, sa unang mga taon, yung tinatawag na denial. Hindi ko matanggap nung unang mga taon na ganitong kalagayan ko. Tuwing maalala ko yung mga pinuntahan ko mga bansa, pagpunta ko sa Japan, sa Korea, sa China, sa Hong Kong, sa Macau, Singapore, Thailand, Indonesia, sa Amerika, yung mga pinuntahan ko sa Middle East, pag tuwing maalala ko noon, nung kasagsagan ng dinamdam ko ang aking karamdaman, naiinis ako. Parang ayokong maisip ang mga iyon. At laging sumisiksik sa isip ko noon, hindi ka na makapunta doon, hindi ka na makapunta doon, hindi ka na makapunta doon. Yun ang nasisiksik sa isip ko noon dahil sa aking health condition. Pero salamat sa Panginoon, paglipas ng ilang panahon, unti-unting ako'y nakarebound. Unti-unting ako ay nakarecover. At tuwing naaalala ko yung mga bansang pinuntahan ko, positive na ang pananaw ko. At lagi kong sinasabi, salamat Panginoon for the opportunity noon na nakarating ako doon. Sa akin po ang Hawaii is like my second home. Ang Hawaii, dahil ang daming mga Ilocano doon sa Hawaii. Grabe. Mag-uulam ka ng saluyot doon dahil may nagtatanim sa bakuran ng mga Pilipino, tanim sila ng saluyot. Meron silang mga malunggay sa bakuran nila, nakakaulam ako ng mga malunggay because of the Ilocano communities sa Hawaii. Grabe. Ngayon, pag naalala ko yung pagpunta-punta ko sa Middle East, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Bakit? Na-overcome ko yung mga bagay na yun. Na-overcome ko yung health problem. Na-overcome ko yung health issue. Na-overcome ko yung fatigue.
at unti-unting naibalik ang aking passion. Dumating yung time, sabihin ko sa inyo, na talagang dumating yung punto na seminary graduate ako, pero parang hindi masagot yung training ko sa seminaryo, yung aking mga tanong, yung aking kalagayan at yung nangyari sa akin. Na para bagang yung aking pinag-aralan sa seminaryo ay hindi sapat para sagutin yung mga kakatanungan ko nung kasagsagan na dinibdib ko itong aking kalagayan. Grabe, grabe. Ang aking timbang bago ako noon magkasakit ng ganun, 75 kilos ako. 75 kilos ako nung bago ako magkasakit. Tapos nung kasagsagan ng karamdaman ko, umabot na lang ako ng timbang ko na 50 kilos na lang ako noon. 50 kilos, nawala ang 25 kilos. Tatayo ako sa harapan ng salamin, magsaside view ako, sinasabi ko kay Pastor Ama, puro na lang tadyang, puro na lang buto. Ang nakikita ko sa sarili ko, pinapalakas ako ni Pastora, lulusog ka rin, lulusog ka rin, lulusog ka rin. Yan ang bukang bibig niya, tataba ka rin. Sabi niya, tataba ka. Sabi ni Pastora. Hindi ko alam kung pinapalakas niya ako o nilalabanan lang din niya yung takot niya. Kaya yun ang sinasabi niya sa akin. And true enough, unti-unti nakarecover ako. Unti-unti lumakas ako. Ngayon po, sinisikap kong i-maintain yung aking timbang na 60 kilos. From 50, nadagdagan uli ng 15 kilos ang aking timbang. Last time na pumunta kami sa heart center sa aking nephrologist, sabi niya, Bishop, kumusta po? Sabi niya, ito doktora. Sabi niya, hindi ka ba nahihirapan sa kalagay mo sa tubig mo? Okay lang doktora. Sabi niya, itaas natin ang timbang mo ng 0.5 kilos. Kaya ang magiging timbang mo ay 65.5 kilos. 66.5 kilos ang timbang mo, sabi niya sa akin. Sige po doktora, nakalagay na doon sa kanyang record, sa aking medical record sa kanya na 66.5 ang kilos na dapat kong i-maintain. Pero hindi pa ako pumupunta doon. Sabi ko, sa isip ko, obserbahan ko muna itong 66. Hindi muna ako pupunta sa 66.5 dahil komportable naman ako. Sinabi ko rin sa nurses, doon sa hospital na doon ako nagda-dialysis, dinagdagan na ng doktora ko ng 0.5 kilos ang aking dry weight. Hindi na 66, 66.5. Pero wag niyo munang i-record yan. Dinobserban ko ang aking sarili. Mga kapatid, ang kalusugan natin makakaapekto sa ating spiritual passion. Yung kapaguran natin makakapekto. Kaya tanungin niyo ang inyong sarili, yung bang ginagawa ko, sobra bang dami na hindi na nakakatulong sa aking paglago? Marami na ba akong sobrang extracurricular activities na ginagawa ko na hindi na ma-related sa calling ko at ministry ko? Be honest. Number 8, am I praying for God's blessings on my life? Am I praying for God's blessing on my life? Tayo ba ay nagpre-pray na pagpalain tayo? Walang masama na manalangin tayo na pagpalain tayo. Ang isang sample diyan sa Old Testament ay si Jabez. Si Jabez. Anong sabi ni Jabez? Enlarge my territory. Sabi ni Jabez, enlarge my territory. Palawakin mo ang aking masasakupan. Palawakin mo ang aking ari-arian. Palawakin mo ang aking kaharian. Pray for blessings. Kanina mayroon akong kachat sa pastora sa Cagayan. Kumusta po pastora? At ang sagot niya sa akin, sabi niya sa akin kanina, hindi ko na dahil hindi ko nababasa yung text niya. Pero ang thought ay, kumbaga busy sila sapagkat naglilipat sila doon sa bago nilang rerentahan sa isang town sa Cagayan dahil magtatayo sila ng pagawaan ng ice. Magtatayo sila ng paggawa ng ice dahil siguro malapit sa palengke para yun yung binibili ng mga nagtitinda sa isda, mga manok, para ilagay nila na yelo sa kanilang mga paninda para hindi mabilasa ang paninda nila. Sabi ko, wow, that's great. Wow, that's great. At ang sabi ko, bandang dulo, for God and humanity. Para sa Diyos at para sa kapakanan ng mga nilikha. At ang huli niyang sagot sa akin, opo Bishop, kasi the ministry is growing. The ministry is growing.
In other words, sila mismo mag-asawa, nakita nila na kailangan nila ng dagdag na pagkakakitaan para may pangsuporta nila sa lumalaki na ministeryo nila. Napunta kami sa outreach nila, ako ay na-bless. Sa outreach nila, purihin ng Panginoon, ang daming mga bata, daming mga kabataan. Nagbigay kami ng isang box na Ilocano Bible doon. Tuwan-tuwa. At nung pag-uwi namin, sabi ko, Pastora, magpapadala pa ako ng 2 boxes na Bible. So pag-uwi namin, pinadalhan ko ulit sila ng 2 boxes na Ilocano Bibles. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga na talagang dapat talaga na ang buhay natin ay pinagpapala para maging daloy tayo nagpapala. Listen to me please. Siyempre, pag nahihirapan tayo sa buhay, apektado ang ating spiritual passion. Apektado ang paglilingkod natin. Dahil iniisip natin anong pagkain natin, anong kakainin ng ating pamilya, anong kakainin ng ating mga anak, papaano yung baon ng anak mo sa eskwelahan, anong baon nila, iniisip mo. Apektado ang spiritual life mo. Kaya imbis na uminit yung paglilingkod mo, umapoy yung paglilingkod mo, apektado. Dahil iniisip mo, paano yung mga anak ko, paano pag-aaral nila, paano bla bla bla. Kaya walang masama na you pray for blessings. So tanungin ninyo, nag-prepare ka ba ng blessings? Kaya angkinin ninyo yung blessings ni Lord. Angkinin ninyo ang John 10:10. Jesus said, I came to give you life, and that life is an abundant life, a prosperous life. Angkinin ninyo. Angkinin ninyo 1 John, nang sinabi ni John the Beloved, that I pray that as your soul prospers, that you will be blessed. Pagpapalain kayo. I-claim natin yan, mga kapatid. Alam nyo, sa aking kalagayan na ganito, hindi simple. When Monday, Wednesday, Friday, gastos po, puro gastosan. Gastos sa dialysis, sa hospital, in between ng mga araw, yung aking mga gamot, napakagastos. Financially challenging po ang merong sakit na bato na nagda-dialysis. Hindi ka tulad halimbawa, sumakit ang ngipin mo, sumakit ang tiyan mo, pumunta ka sa doktor, niresetan ka, gumaling, tapos na. Itong aking kalagayan po. Base sa mga doktor, once na nag-dialysis ka na, sabi nila, it will be a dialysis forever. And then only 2 ways para ma-stop ang dialysis, magkaroon ng miracle ang Panginoon na pagagalingin niya, restore niya ang kidneys ko. Pangalawa, ay kung magkaroon ako ng transplant. At kung magkaroon ng transplant, I have to prepare millions of pesos para sa transplant. Matindi. At sa mga panong ito ay ine-enjoy ko yung 3 times a week na aking dialysis. Kanina, tanong ng branch manager, Bishop, kumusta po? Sabi, ito po manager. Sabi ko, nakita naman yung mga kamay ko na meron pang mga ganyan-ganyan. Sabi niya, wow, once a week po, Bishop. Sabi, hindi po, manager, 3 times a week. Oh my God, sabi niya. Oh my God. Opo, sabi ko, pero salamat sa lakas. Sabi, napapansin ko nga po, lumulusog kayo, biyaya po ng Panginoon. Mga kapatid, pray for blessings. Dahil pag mas marami kang blessings, masaya ka, hindi ka worried sa mga pangangailangan, nakakapaglingkod ka, maayos ang spiritual life natin. Maayos spiritual passion natin. Number 9. What person or group might stimulate my life in Christ? What person or group might stimulate my life in Christ? Tanungin ninyo, meron bang katangi-tanging tao na talagang nagpapalakas sa akin? O may grupo na nagpapalakas sa akin? Iba yung accountability partner, iba yung mentors na gumagabay sa'yo, iba naman yung ramdam mo na nagpapalakas sa'yo. Iba naman yung pakiramdam mo na talagang itong taong ito ay talagang wala na siyang ginawa, kundi talagang i-encourage ka, inspire ka, empower ka, and so on and so forth. May mga ganyang tao sa buhay po natin na magpapalakas sa iyo, magpapatibay sa iyo sa paglilingkod. Meron akong kaibigan sa isla sa Bulinaw sa Pangasinan. Noong first time ko pumunta, sumakay kami ng bangka, about 45 minutes na pagbabangka bago ka makarating sa isla. Grabe. Yung pastor doon, about 15 years ago, sinabi niya na sa akin na kung pwede lang sana, ilipat na nila ako sa ibang lugar. Dahil isla yun, isla. Nasa gitna ng karagatan yung isla na yun. Pero doon siya nagpapastor. Siguro mga naka-4 na beses na akong pabalik-balik doon sa isla. Sa isang estudyante natin dito, si Pastor Romulo Belaños, na isama ko na minsan, meron akong ikinasal doon yata, o church anniversary, wala kaming ibang kinain, inulam, kundi lechon na baboy. Walang ibang ulam, kundi lechon ng baboy. Grabe!
yung kasalan ba yun o church anniversary na yun. At alam niyo po, yung kaibigan kong pastor na yun, ang roots nila ay dyan sa Gimba Nueva Ecija. Doon siya, pero sa pagpapastor, naidestino siya doon sa isla ng Bulinaw, Pangasinan. Almost every day ay nag-exchange kami ng pagbati. Pag nandun ako sa hospital, pag nandun ako sa dialysis, naimbag nga bigat mo, pastor, del Ilocano, naimbag, magandang umaga sa iyo, pastor. Naimbag nga bigat mo, Apo Bishop, magandang umaga po, Bishop. Anong almusal mo? Ay ganito po, Bishop. Pag pananghalian na, magtatanghalian na naman. Anong pananghalian mo? Alam niyo, naging ko na yon. Commitment ko sa kanya, nakukumustahin ko siya, bibigyan ko siya ng verses o pagpapalakas. Minsan-minsan binabanggit niya yung kanyang mga anak sa pag-aaral. Bishop, ito yung panganay ko graduate. Sabi niya, kulang pa yung para graduation. Bigay mo sa akin GCash number mo. Pinadala ko ng 1,000. Tuwang-tuwa na napadalan ko ng kunting tulong ni 1,000 para sa graduation ng kanyang anak. Minsan, pumunta raw sila sa Alaminos, Pangasinan. Sabi niya, naplatan kami, Bishop, kasi nagmotor lang sila mag-asawa. Naplat kami. Sabi niya, nandito kami ngayon sa Pagawan. Sumabog po yung gulong ng motor ko. Hindi na po pwedeng, ano ba ang tawag doon? I-vulcanize. Hindi daw na raw po pwedeng i-vulcanize. Sabi ko, ewan ko nga ba na nagkataon din na nag-message ako, hindi ko naman alam na pumuntang Pangasinan sa Alaminos at pabalik na sila sa Bulinaw. Hindi ko naman alam. Hanggang sa nakapag-text ako, yun sinabi niya, anong nga bang GCash mo uli? Padala ko na 500. Pinandagdag nila sa pambili ng gulong ng kanilang motor. Isang beses, mayroong meeting ng school ng kanyang anak. Mula sa isla, pumunta na naman sila doon sa mainland sa Bulinaw. At ang sabi niya, pabalik na kami, Bishop, doon sa isla, pero kakain muna kami dito, sabi niya, sa mainland sa Bulinaw. Sino kasama mo? Misis ko po. GCash number mo. Pinadalhan ko ng 500. Tapos sabi, praise God, sabi niya, manananghalian muna kami dito, Bishop. At tapos nung after mga 30 minutes, nag-message ako. Tapos na ba yung kumain? Opo. Anong inulam nyo? Papaitan po na baka. Matagal na kami hindi nakulam ng papaitan na baka. Pero salamat, Bishop, sa 500 mo. Alam niyo po, napakasarap isipin kung tayo po ay may mga pinapalakas, pinapatatag ng mga manggagawa ng Panginoon. At kayo mismo, masarap isipin na mayroong nagpapalakas sa inyo, nagpapatibay sa inyo, nag-stimulate sa inyo, nag-encourage sa inyo. Look for this kind of people sa buhay para malagan ang spiritual life ninyo. Panghuli, number 10, have I asked what God is trying to teach me? Have I asked what God is trying to teach me? Sa iyong prayer life, tinatanong mo ba, have I asked what God is trying to teach me? Nagiging aware ba kayo na dapat tinuturuan tayo palagi ng ating Panginoon? Na talagang nagtatanong ka, ano ba nais mo, Panginoon? Ano bang nais mo sa buhay ko? Ano bang nais ko na gawin mo? Anong nais mo na gawin ko sa aking buhay? Para kung natapos na isang bagay, what's next, Lord? What's next, Lord? What's next? Ganun po si Apostol Pablo. Natapos po yung first missionary journey nila, umalik na sila sa Jerusalem, nag-report sa mga apostol. Pagkatapos nila mag-report, sabi niya kay Barnabas, balikan natin yung mga pinuntahan natin sa Asia Minor. Yan, second missionary journey. Pagkatapos, balik ulit sa Jerusalem, nag-report sa mga apostol. In other words, one at a time. Kung kaya't napakahalaga na tinatanong natin, Lord, what's next? Lord, what's next? Lord, what's next? Katulad yung mga ilang nag-aaral sa inyo dito sa Theology University. Tapos ng bachelor, ini-encourage ko kayo na mag-masteral kayo. Pag natapos kayo ng masteral ninyo, ini-encourage ko kayo na mag-doctorate kayo. What's next, Lord? What's next? Tapos na ako ng bachelor ko. So ang next is mag-masters ako. Natapos ko na ng masters ko. What's next? Doctorate. At pag natapos mo doctorate mo, wala nang mas mataas doon. Wala nang mas mataas. So anong gagawin mo na lang? Mag-specialization ka. Doktor ka na. So mag-specialization ka. Anong ibig sabihin? So nandun na sa yung degree as a doctor ng theology, doctor in ministry,
kung ano man yung doctorate mo, mag-specialize ka. Pagbutin mo ang isang area lang sa buhay mo para sa ganun ay mag-excel ka palalo. Mga kapatid, 10 questions na makatulong sa inyo para ma-revive ang ating spiritual life. Ma-revive ang ating spiritual passion. And it is my prayer na manatili kayo na umaapoy sa paglilingkod. It is my prayer, regardless of your age, regardless of your economic status, regardless of your educational status, na manatili that you are on fire sa Panginoon. At sa 10 na yan, ang nais kong bigyan ng diin, for the sake of our lesson, tayo na mga lingkod ng Panginoon, maghanap tayo ng mentors sa buhay. Maghanap tayo ng mga mentors sa buhay para sa ating spiritual life. Pangalawa, for the sake of this study, maghanap naman din kayo ng mementoran ninyo. Pagbuhusan nyo ng panahon ng buhay ninyo, naaalagaan ninyo, hanggang sa makita nyo dahan-dahan, umaangat ang buhay, dahan-dahan nakikita nila kung anong direksyon ng sa buhay nila, magiging masaya kayo. Ako, marami ng pastor na dumaan sa kamay ko. Marami na ako na-train ng mga pastor. Kasama ko sa organisasyon at nagpaalam na nasa ibang organisasyon dahil yun ang nais ng Panginoon sa kanila. Marami na. In fact, sa June 29, mayroong kaming pupuntahan na church sa Antipolo, nagpapastor siya. At itong pastor na ito ay milyonaryo siya ngayon. Milyonaryo siya ngayon. Inaanak namin ni pastora sa kasal. Nagpatutuo siya sa amin. Dumating yung time na 6 ang sasakyan nila. 6 ang sasakyan nila. At ang sabi niya, hindi nga namin nagagamit that ninong yung iba. Kaya ibinenta ko yung 3 na lang natitira. Sa loob-loob ko pagpunta namin doon. Tingnan ko nga yung 3 para patungan ko ng kamay yung isa at i-claim ko, Lord, amin na din tong isa para may kapalit yung ginagamit namin ni Pastor. Sabi niya sa akin, Ninong, sige po. Sabi niya, dahil ang tagal niya nang nag-iimbita. Sabi ko, sige, sagutin ko na invitation mo. Pupunta kami dahil manggagaling kami na Laguna, dadaan kami sa inyo dyan. Dadaan kami. At sabi ko sa kanya, sige, pupunta ako dyan, pupunta kami na Ligo. Maraming salamat, Ninong. Maganda. Para masabi ko at may pakilala ko sa church, masabi ko sa church kung paano ako nagpasimula. Sa inyo ako nagpasimula para malaman nila sa inyo ako nanggaling. Sabi ko, sige, sige. Mga kapatid, yun. Look for people na magme-mentor sa inyo, aalalay sa inyo, doon kayo matututo. And look for people down sa inyo kung sino yung pwedeng i-mentor ninyo. Aalagaan ninyo, gagabayan ninyo. And for practical reason naman, maghanap kayo ng kainyong kamanggagawa na aalalayan ninyo sa kanilang mga finances. Itong pastor na ito, mabunga ang kanyang ministeryo, pero kapos siya sa financial. Hanapin nyo yung mga ganon, aalalayan nyo sa finances nila. Kumbaga sa isang parable sa Bible, yung mga matatabang lupa, doon kayo magtanim. May mga pastor na matataba, proven, faithful, fruitful ang ministry nila. Alagaan nyo sila. Suportahan nyo sa finances nila para mas marami silang magagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Having said that, dito tayo muna magwawakas. Sa next Tuesday, iba na naman po na bahagi pa rin po sa The Leader. Ibang bahagi na naman po. The life of a leader, ibang bahagi. Yung first lesson natin noon, the leader and his God. Ito, the leader in his spiritual passion. Next Tuesday po, iba na naman po. Hanggang sa matapos tayo sa last Tuesday ng June. Purihin ang ating Panginoon. Umaasa ako na dumarami ang ating natututunan. Sa inyong lahat, maraming salamat, Lord. Salamat po sa iyo. Ang aming init sa paglilingkod ay patuloy na maalagaan. Manatili kaming malakas, malusog, umaapoy sa aming mga paglilingkod
para po lalo kaming mas maraming magawa sa aming calling, sa aming ministry assignments, Panginoon, at lalo kang matutuwa sa amin. Salamat po sa iyo, sa iyong mga gawa sa buhay po namin. Pagpalain yung bawat kapwa ko estudyante, Panginoon, makahanap sila ng mga mentors at makahanap sila ng mementoran din po nila, Panginoon. At makahanap sila ng mga pastor na masisipag, matatabang lupa, na aalalayan naman nila sa kanilang buhay pananalapi. Salamat, Lord God, sa natitirang oras bago kami magpahinga ngayong gabi. Kayo po ang magpala, kayo po mag-ingat sa amin, at kami po pa rin inyong gabayan. Pagpala niyo pa ang mga gagawin pa namin. Ilang oras bago kami magpahinga. Salamat po sa iyo. Ito'y panalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyo. Amen po. Salamat po, Bishop. Ito na naman si Budandi. Hello po. Laki na ni Budandi. Hello po. Tingin ka dun. Tingin ka dun. Hello. Budandi. Hello. Mag-hello ka sa kanila. Hello. Bye-bye. Bye-bye po sa inyo. Bye-bye ka na sa kanila. Mag-flying kiss ka sa Bye kanila. po. Flying kiss ka sa kanila. Isa pa. Sige po, maraming salamat po. Ingat po kayo. Flying kiss, flying kiss. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye po. Bye-bye po. Thank you po. Bye po. Sama si Mike dito.